yung revolutionary government, hindi naman bago yan. Ginawa na ni Marcos Sr. yan, mag-declare ng martial law. So nagkaroon ng fusion yung executive sa legislative power. Siya nag-rule for so many years. Ginawa na rin yan ni Cory Aquino. Madali sabi, hindi na bago sa atin yan. Kaya gusto ko magkaroon din tayo yan para isa na lang ang mamumuno, wala lang kongreso dahil gaya ng sinabi ng marami na puro lang naman daw nakaw ang ginagawa. Abolish na natin. Maglulunsad si Senador Ronald Bato de la Rosa ng investigasyon sa Senado kaugnay ng umano'y pananakot ng mga investigador mula sa ICC sa mga retiradong opisyal ng PNP na pinipilit umanong pumirma ng affidavit na mag-uugnay sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Si Prince Tripoli sa report. Walang bayag na... Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Pasay City ang grupo ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para piliting idiin sina de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas daw itong makipagsundo sa pamilya Duterte. Ipinunto ni De La Rosa na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi, ang unang-unang dapat gawin na Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dagdag pa niya, may ilang kababayan natin umano na kasabwat ng ICC sa panggigipit sa mga dating pulis. Mariing kinundina ni De La Rosa ang pananakot sa mga retiradong pulis na anyay buong buhay na inilaan para sa serbisyo publiko. Binigyang diin din niya ang tila salungat na mga pahayag ng administrasyon kaugnay sa ICC. Nanawagan si De La Rosa kay Marcos Jr. na ipakita ang sinseridad sa pahayag nito tungkol sa pakikipagsundo sa mga Duterte. Inaasahang sisimulan ang nasabing investigasyon sa pagbubukas na ika-20 Kongreso ngayong Hulyo. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Attorney Sal, before you give your comment on that, matapos ang isinawalat ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang issue tungkol sa pagpilit ng International Criminal Court sa mga retiradong pulis na idiin siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs campaign ng dating administrasyon. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nasa kay de la Rosa ang obligasyong magpakita ng ebidensya tulad ng mga affidavit kung totoo ang kanyang mga paratang. Dagdag pa ni Castro, maaaring binabagabag umano si De La Rosa ng kanyang nakaraan at binigyan din niya ng pansin ang mga kaso ng umano'y pamemeke ng testimonya laban sa mga kritiko ni Duterte, gaya nila Leila de Lima at Jed Mabilog. Nilinaw rin ng Malacanang na walang opisyal na kumpirmasyon na sinasabi ni De La Rosa at hindi obligasyon ng Pangulo na paalisin ang mga taga-ICC sa bansa. Your comments on that, Attorney Sal, and yung balita kanina na ipinakita. Unang-una, yung sinasabing investigador ng ICC, matagal nang nandito yan. Di ba noon pa natin naririnig yan? Kaya nakapasok yan kasi pinayagan ng gobyerno. Hindi naman makakapasok yan. Kaya ang mungkahi ko dyan, hindi na kailangan ng Senate investigation. If you have the goods, the evidence to show na yun nga ang kanilang ginagawa rito, filean nyo na ng kaso. Pwede pa kayo mag-file ng PRO to stop them from doing what they're doing. O, di ba? Yun na gawin ninyo para matapos na yung issue yan. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Karamihan na ngayon sa mga miyembro ng Liberal Party ay opisyal nang sumama sa lumalawak na supermajority coalition sa Kamara na sumusuporta sa pananatili ni Martin Romualdez bilang House Speaker ngayong 20th Congress. Ayon kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, umaabot na sa 278 members out of 285 sa Kamara ang lumagda sa formal na deklarasyon ng suporta. Sinabi ni Suarez na ang malawakang suporta ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtitiwala sa kakayahan ni Romualdez bilang isang mabisang leader sa gitna ng Administrasyong Marcos. Attorney Sal, sa kabila ng halos buong Kamara na ngayon ang sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez, na natili pa bang epektibo ang checks and balances sa ating lehislatura kung halos lahat na ng mababatas ay nasa iisang alyansa? Paano ba matitiyak ang mamamayan na may tunay na pagsusuri sa mga panukalang batas kung iisa ang tinig ng nasa karamihan?
Alam mo yung anong yan, ako, naniniwala ako na hindi matatanggal si Romualdez dyan. hawak niya, pera dyan sa Kamara de Representante. Kaya sigurado, mananatili siya dyan. Yun naman, may komentaryo naman ako doon sa nangyayari sa Senado. Yun daw mga Duterte Block. Gusto yatang sangayon sa nababasa natin. Ito daw si Amy Marcos, parang gustong maging Senate President. At dahil marami ang Duterte Block, siya daw, naku, yun ang malaking pagkakamali nyo. Dapat dyan, ang mga Senate President, pwede naman si Bongo pwede naman si Bato. Yan ang mga tunay na Duterte, hindi mga balat kayo yan. Tsaka, bakit ba yung mga dati, yung mga gusto, bakit ba ang hihilig niyo, gusto niyo pang, dati na kayong galing dyan. Wala namang kayong pinakita na kagilagilalas na ginawa niyo. Bakit pa gusto niyo bumalik? Pagbigyan niyo na yung iba. Tapos, kasi, Ana, Sara, 5 minutes na lang, magpapaalam na ako. Meron akong gustong sabihin. Itong kaso ni Erwin Tulfo, dinismiss yung disqualification. Nagkausap kami ni Chair Garcia dyan kasi raw, na-dismiss nila before nila dinismiss nag-motion for reconsideration niya. Kasi nga, yun daw nag-file ng disqualification, maraming technical na mali, verified, kung ano-ano pa. Pero, dinismiss nila ngayon dahil daw walang ebidensya. Hindi natin alam kung anong klaseng ebidensya. Ang problema ngayon, dahil na-proclaim na yan, ang aking mungkahi dun sa nag-file, pumunta ka na sa Senate Electoral Tribunal. Kasi ang issue ng natural citizenship, yung natural born, napakahalaga niyan. Kailangan dun ka na mag-file. Mag-file ka na talagang hindi pa pwede na isang senador, hindi naman katutubo na pinanganak dito. At kung katutubo man, ni-renounce niya na. Kasi nga, Amerikano kaya may problema siya doon. Kaya dapat matukoy ng gusto yan, ma-resolve na. Kaya basahin mo na yung ating mga text messages. Alright, Attorney Sal, ang ating pong unang comment that we have received is from Rose from Pampanga. Hello, Attorney. Kumbaga, ang palaging sinasabi niyo po na revolutionary government ay parang one-man rule na similar to a prime minister na siyang nag-govern sa lahat ng without the asungot na pampagulo o kontra kahit sa mga makatuwirang utos. Gaya po ba ng sa bansang China at Russia, kung gayon po ay maganda rin para sa Pilipinas ang tila one-man rule sa may kamay na bakal o iron will like PRRD upang sumunod ang lahat at magkaroon ng disiplina at kaayusan sa bansa like United States. Do you agree, Attorney Sal? Unang-una, paano ko mag-agree? Ako nga nagmumukhain yan Unang-una, yung revolutionary government, hindi naman bago yan. Ginawa na ni Marcos Sr. yan, mag-declare ng martial law. So, nagkaroon ng fusion ng executive sa legislative power. Siya nag-rule for so many years. Ginawa na rin yan ni Cory Aquino. Madaling sabi, hindi na bago sa atin yan. Kaya gusto ko magkaroon din tayo yan para isa na lang ang mamumuno, wala lang kongreso dahil gaya ng sinabi ng marami na puro lang naman daw nakaw ang ginagawa. Abolish na natin. Kaya pwede yan. Now, ang tanong, mga ilang taon kaya i-abolish natin ang kongreso? Sa akin, mga 10 taon pwede na yan. Palagay ko sa 10 taon, marami na magagawa. Ang isang constitutional dictator na tinatawag para maayos itong bansa natin. Pero tulad po ng sinabi nitong texter, Attorney Sal, did you want it to be like in the state of China, Russia, or US? Yung pamamalakad? It doesn't matter kung ano ang uri ng pamamahala. Basta ang mahalaga, yung presidente merong executive and legislative power para hindi nakakadena ang kanyang mga kamay. Magagawa niya lahat ang gagawin niya. At wala na tayong ibang susisi kundi siya lang mag-isa. Hindi kagaya ngayon, pero 300 plus congressman, 24 senators. Mahirap sisihin, magtuturuan pa kung sino may kasalanan sa kanila. Samantalang pag ang presidente, hawak niya ang
legislative power, siya lang ang bibitayin natin, wala nang iba.